Pero nakakatuwa lang, sa video na yon, na-highlight kasi yung Pilipino, yung mga Pilipino. Mabait, masipag, hindi sila demanding, ganyan. Yun yung kagandahan. Saka na-highlight din na hindi naman lahat ng employers galit sa mga immigrants. Yun! Gawa pa tayo ng video. Mahaba ng natin eh. Mahaba ng biyahe natin. Pero, sa totoo lang, okay lang sa akin yung mga ganito, yung nag-road trip. Ito ang, weekend. Kasi di ba malapit ng winter. Siguro mga ilang linggo na ang, fall na. Kaya yung misis ko ngayon, nangungulit. Parang gusto niya kada weekend, magbiyahe kami. Ang balak nga namin puntahan sunod, itong linggo, hindi ko alam kung matutuloy kami, sa Steep Rock. Malapit lang din sa amin, parang 1.5 hour yung biyahe. Sabi niya, ang gusto niya puntahan yung Clearwater ba yun? Puta, 7 hours sa amin. Sabi ko, doon muna tayo sa malapit. Tapos kung pwede pa, puntahan natin yun. Kagabi yung mga tropa ko nag-message sa GC na gusto raw nila magpunta ng Clearwater. Pero sa long weekend, sa September, di ko alam kung baka malamig na yun eh. Sabi ng misis ko, ayun sakto, mag-Clearwater sila, gusto nila mag-Clearwater. Abangan na lang natin yan, kaya doon muna tayo sa Steep Rock. Camping, at least yun, malapit lang. Kaya, sabi, sulitin na natin yung summer. Kasi pagka winter na naman Diyos ko po, na naman sa bahay. Trabaho bahay na lang na naman. Kaya ganyan gagawin namin. Hopefully, maganda yung yung CR. Hindi tulad dun sa pinuntahan namin itong week. Pero hindi yan yung gusto kong pag-usapan natin. Ang gusto kong pag-usapan, isang employer dito sa Canada, puti siya. Pinagtatanggol niya yung mga immigrants dito sa Canada. Yung mga imigrante, di ba? Alam mo naman, karamihan ng mga Canadians dito ngayon galit na sa mga immigrants kasi nga sobrang dami, naguguluhan sila sa mga di ba, yung last video ko nga, di ba, na sila yung parang sinisita na talaga nila yung mga immigrants, lalo na yung mga mekos-mekos, ganyan. Kakaiba tong puti na to, yung employer na to, na pinagtatanggol niya pa yung mga imigrante na trabahador. Kasi meron siyang bad experience about sa pag-hire ng mga kasi ang usually na sinasabi ng mga Canadians, dahil sa mga immigrants, nawawalan na raw ng trabaho yung mga young Canadians. Bagay yung mga batang Canadians, yung mga ka-graduate, ganyan, kasi gusto nilang magtrabaho na kaagad Kinukuha daw ng mga immigrants yung mga dapat daw magiging trabaho ng mga young Canadians, yung mga pang-starter ng trabaho. Yung parang yung sa mga service crew ng mga fast food, di ba? Yung sa mga Tim Hortons, sige mo pagka pumunta ka ng Tim Hortons dito sa Canada, puro mga mekos-mekos yung mga tao, bihira yung mga ibang lahi. Yung mga ganun, ang sinasabi ng mga Canadians, dapat daw unahin natin yung mga young Canadians na pagtrabahuin. Ngayon, etong si puti na nagtatanggol sa sa mga immigrants, yung employer. Siya, baliktad siya ng kanyang pananaw sa mga immigrants kasi first hand niyang na experience na pag yung mag-hire ka ng mga tao di ba? Dalawang batang Canadian daw yung kanyang in-interview. Yung una raw, wala raw experience, kaka-graduate. Nagde-demand raw ng kung magkano yung sahod. Parang, ewan ko, dapat daw ang pay niya $37. Tapos, tinanong siya kung anong oras. 6 o'clock daw kasi nag-i-start yung company nila. Sabi niya, ay, masyadong maaga. Pwede bang 10 o'clock ako mag-start? Ang lupit, no? Wala kang experience, pero nagdi-demand ka ng mga ganun, no? Hindi niya raw yung kinuha. Pangalawang Canadian daw, na meron daw onting experience, pero yun nga, ang gustong gawin, lang, yung walang specific na araw. Parang, ang gustong gawin, hindi araw-araw sa weekday siya magtatrabaho, ganyan, tapos malaki yung sahod na dinidemand. Parang parang, napaka-entitled daw ng mga nag-a-apply ng mga Canadians na kabataan. Parang, ang sinasabi niya raw, masyado nating pinalaki yung mga anak natin na dapat ganito ka, dapat ganyan ka sa mga employers, dapat ikaw yung
Kasi pwede mo naman talagang dito sa Canada, pwede mong i-negotiate yung iyong papasukan yung iyong magiging position, kung magkano yung sasahurin mo, yung oras mo, pwedeng mas maaga or mas late, ganon. Pero syempre, depende rin yun sa experience mo. Kung ikaw naman bata ka pa, tapos wala ka namang experience pa sa mga ganyan, ito magde-demand ka. Na bad trip daw siya. Pero yun nga, ang maganda nun, meron daw siyang hinire na 2 Pilipino raw na open work permit. Sabi niya, ang unang-unang bungad daw sa kanya na mga Pilipino what time do you need us to be here? Kumbaga parang hindi sila nagdi-demand kung anong oras dapat kami pumasok, ganyan. Inuuna tinanong muna ng mga Pilipino kung anong oras talaga nila. Tapos, sinabihan niya raw ng kung ganitong sahod, ganon. Okay lang daw sa kanila. Mind you, hindi naman daw mababa yung pasahod niya. Yun nga. Tapos, nagsimula na rin ng trabaho yung mga Pilipino. Kasi nagsisimula daw sila alas 6. Pauwi na sila ng mga, alas 2. Niyayaya na raw nung employer nga yun. Yung puti na, pack up na, uwi na tayo. Parang, tinapos pa rin daw yung dapat tapusin, ganyan. Yun daw yung parang kinagusto ng mga, siguro sabi niya, yun yung kinagusto ng mga employer sa mga immigrants. Hindi maarte, alam mo yung sumusunod lang sa dapat gawin kasi trabaho mo naman talaga, ganyan. Kasi nasisira nga raw yung image ng mga immigrants dahil sa parang masyadong marami, or baka kasi hindi rin natin masabi kasi hindi naman pare-pareho ganyan yung mga nag-a-apply na immigrants, di ba? Baka nakatapat lang din si employer na yun na, kasi mga Pilipino nga, alam mo naman tayong mga Pilipino, tayo masipag tayo sa ibang bansa di ba? Paano kung kunyari ang nakuha niya yung mga mekos-mekos, rin yan, mga pasaway din yan, kahit yung mga hindi ko naman hindi ko nilalahat pero karamihan dito sa mga nakasama ko sa trabaho dati, yung mga itim, mga madadaya sa trabaho, sa totoo lang, gusto nila yung sa mga paano lang sila, yung parang mga papetiks-petiks lang. Yun yung gusto nilang trabaho. Siguro kaya nagustuhan din nung employer na yun. Pilipino kasi. Alam mo, masisipag tayo. Parang proud boy, masipag sa trabaho, di ba? Pero hindi ko naman nilalahat baka sabihin nyo, hindi naman lahat ganyan yung experience ng mga employer, lalo na yung mga puti. Siyempre, meron ding mga ibang employer na pangit din yung experience nila sa mga immigrants, kaya siguro pinupush din nila yung kumuha na lang ng mga locals, mga ganyan. Saka ang pinaka gusto kasi, sa totoo lang, huwag na nating i-sugarcoat. Ang gusto kasi talaga ng mga employer, kaya immigrants ang kinukuha nila, kasi kahit bigyan mo ng mababang sahod, papastusin yan. Kaya makikita mo yung mga Tim Hortons dito, kasi minimum lang yung mga Tim Hortons, di ba? Yung mga mekos-mekos, pasukin talaga yan. Kaya siguro ang dami rin nila sa mga ganyang services Kasi mababa yung sahod, tapos hindi pa matrabaho. Kasi usually ayaw nila yung mga matatrabaho talaga. Tamad din yung mga yun. Pasensya na, Mr. Nobody. Shout out kay Mr. Nobody. Mekos na ninsan ko yan, no problem. Pero nakakatuwa lang sa video na yon, na-highlight kasi yung Pilipino, yung mga Pilipino. Mabait, masipag, hindi sila demanding, ganyan. Yun yung kagandahan. Saka na-highlight din na hindi naman lahat ng employers galit sa mga immigrants. Pero yun, maganda yun magandang balita yun para sa mga kababayan natin, sa mga immigrants as a whole, na tumatanggap pa rin yung mga employers, kahit yung mga local businesses, tumatanggap pa rin naman ng mga immigrants. Yun nga lang, syempre ibang usapan kung nagbibigay ba sila ng mga LMIA, ganyan. Pero syempre try natin. Kung kunyari kayo ay naghahanap ng trabaho, pumunta kayo dito sa Manitoba, maraming mga trabaho rito. Ang gagawin nyo lang, punta kayo rito, hindi lang kayo magtitingin sa mga Indeed, ganyan. Walk-in kayo sa mga companies. Mas maganda para makita nila yung na gusto nyo talaga magtrabaho sa company nila. Kasi ako, di ba, nawalan ako ng trabaho, 2 buwan lang, balik trabaho na kaagad ako, di ba? Hindi ko na masyadong na-enjoy yung aking bakasyon.
Yun lang. Baka mahaba na naman tong video kung pinagsasabi ko. Sabihin na naman sa pinagsasabi na ito ni Brown Boy. Alam mo naman tayo dito, yung format natin dito, tamang kwentuhan lang, hindi yung mga seryosong ewan. Ayoko kasi ng mga ganun, yung kailangan para ka nagre-report, ganyan. Hindi, tamang kwentuhan lang. Comment nyo pala sa baba, ano yung masasabi nyo dun sa employer na yun. Kung yung employer nyo ba ganun din kabait sa mga immigrants, sa mga ibang lahi. Sige na, like, share, subscribe, yung mga ganun. Alam nyo na yun Sige na, paalam.